Mahalagang suriin ng maigi ang bibilhing condominium unit. Siguraduhing ligtas, hindi lamang ang pagkakatayo ng gusaling ito, kundi pati ang electrical design nito. May nusugong si Bam Alegre. 5 taon nang naninirahan sa isang kondo si Det. 30 square meters ang nakuhang unit nila mag-asawa at ipinakustomize nila ang interior design nito. Suwak daw sa kanilang pangangailangan ang kondo dahil lagi silang on the go at malapit din ito sa kanilang trabaho. Higit sa lahat, kampante daw sila sa seguridad nito. Nakita naman namin na meron mga sprinkler units, tapos merong mga fire extinguishers dun sa lobby. Tamang-tama lang yung space sa amin. Tapos, siguro, yun nga, wala na kaming kailangan i-maintain na lawn area. Hindi basta-basta ang pagtatayo ng condominium at may mga panuntunang sinusunod ang National Building Code of the Philippines. Halimbawa, bawat condo unit hindi dapat bababa ang sukat sa 18 square meters at bawat bahagi ng unit may karampatang sukat. Sa pamimili ng kondo, dapat tiyakin ang kaligtasan. Dapat meron ng mga katulad nito. Ang fire exit na dapat accessible at smoke-proof. Ayon sa National Building Code of the Philippines, ang bawat kwarto at banyo hindi dapat bababa ang sukat sa 6 square meters. Ang kisame dapat nasa 2 hanggang 3 metro ang taas. Maging ang hallway may lawak dapat na 1.5 meters o higit pa. Kung walang centralized na linya ng LPG ang gusali, pwede raw ang LPG tank o electric stove. Dahil hindi birong investment ang condo unit, payo ng isang structural engineer. Maging mabusisi at magtanong lagi sa developer, partikular na sa electrical capacity at structural integrity ng gusali. Hanggang 50 taon lang kasi ang economic lifespan ng isang gusali. Kaya habang bagong tayo ito, wala dapat itong mga depekto. Higit sa lahat, mahalaga rin na tuloy-tuloy at maayos ang maintenance ng gusali. Because of yung scarcity ng land. No? So dati uso sa atin yung subdivision, may garden ka, ganun. Since yung prices ng land ngayon ay tumataas na. So they go up yung sa airspace na lang. So they build spaces on top of each other, yung floor. Paniwala ni Engineer Pimentel, lalo pang arangkada ang pagtatayo ng mga condominium sa bansa. Lalo't masigla raw ang real estate sa ngayon. Lagi lang daw sanang alalahanin, hindi lang ng mga bumibili, kundi pati ng mga developer na unahin ang seguridad. Rains, temperature, yung init, lamig, yan ang mga factors na nag-a-affect ng building. So, nagsisimula yung mga cracks. Then, kung may cracks yan, papasok yung tubig sa bakal. Ang mangyayari ngayon, yung bakal, kakalawangin ngayon. Pag kinalawang yan, mag-spall off yung mga konkreta. Bam Alegre, GMA News.